Mainit na balita. It's not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? Itinuloy yung impeachment. Pinangunahan daw po ito nung anak mismo ng Pangulo. Kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Ang ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa presidente ng Pilipinas. Pero ito masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Unless, nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi nyo, hindi, ano lang yan, kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Isang balita naman, pinangunahan daw po ito nung anak mismo ng Pangulo. Ito naman, kung ang anak mismo ng Pangulo ang nanguna rito, saan napunta yung salita ng Pangulo na hindi siya sang-ayon sa impeachment? Teka muna. Di ba? Baka nakalimutan ng taong bayan, Kuya Benny. Andyan na ba yon? Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Noong, ewan ko, tingnan natin kung sino mga kasama niya sa likod. Nung inihahanda pa lang ito impeachment, matagal na to di ba? Pinaplano pa lang na magpapile na, may mga nagpile na. May agam-agam pa lang. Agam-agam. Nagsalita kagad ang Pangulo noon. Ano bang sabi ng Presidente ng Pilipinas? Tandaan po ninyo, pakinggan nyo mabuti at tingnan nyo mabuti kung ito ay AI o deepfake. Ay hindi totoong Presidente ang magsasalita. Ano ba ang sabi ng Presidente tungkol sa impeachment? Pakinggan nga ho natin. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Nasa likod pa niya si DA Secretary Chu Laurel Jr. Diba? Problemado. Tsaka si Secretary Estrella Nandar. Ngayon, ang sabi ng Presidente, tandaan nyo, Presidente ang nagsasalita, pagsasayang lang ng oras yan, yan ay walang magandang ibubunga sa kahit... idudulot sa bawat Pilipino. Kahit isa. Kahit isang Pilipino. Ang ibig sabihin, itinuloy yung impeachment, Benny. Hindi sila naniniwala sa Presidente ng Pilipinas. Hindi ba? Mismong si Speaker Martin Romualdez ay kalokohan niya. Baka ganun ang sinisip. Hindi totoo yan. Anong sasayang oras? Anong wala kabuluhan? Hindi yan totoo. Hindi, malinaw naman sinabi, it will tie down the House, it will tie down the Senate. Big sabihin, may tatali sila. Tatagalugin natin. May tatali sila na hindi sila makakagawa ng ibang trabaho. Yun nga. Pero ngayon, mukhang hindi sila may tatali. Bakit? Dahil ang sistema ngayon, break na. No? Matatali yung mga kakandidato. Ayun pa. Pero yung mga matatali, hindi ka pangampanya. Pero ito masaklap. Siguro nakikinig ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Executive Secretary Lucas Bersamin. Na yung mismong anak mo hindi naniniwala sa'yo. Well, sasabihin naman niya, siyempre, independent ako. Congressman ako, may sarili akong pag-iisip. Totoo yun, pero... May sarili akong desisyon. Yes, pero nananatiling anak ka ng Pangulo, di ba? Yun lang. Para bang ibig mong sabihin, para bang sinabi niya, Benny, nung sinabi nga ng tatay ko na gagawing 20 pesos ang bigas, naniwala kayo di lahat tayo, nabola. Hindi ba? Kaya hindi kami naniniwala sa sinasabi ng Pangulo. Ilagay natin sa magandang perspektibo itong ginawa ng ating butihing congressman na Sandro Marcos. No?
magiging bahid yung aksyon niyang ito sa imahe ng kanyang ama dahil nakapagsalita yung kanyang ama tungkol dyan. Yun nga. He could have just, yung inhibit. Yun ang pinakamaganda, inhibit. Totoo Hindi ka kailangang umuo o hindi. Hindi ka kailangang pumirma. Kasi may dahil meron ng binanggit ang iyong ama. Si speaker, kahit na siguro pinsan niya, medyo malayo. Pero kung mismong anak, ang susuway sa tatay, sa kagustuhan ng tatay, di ba? Medyo hindi ata angkop yun para sa isang Pilipino. Yes, una, sa kultura. Pangalawa ay first family kayo, di ba? Unless, nambobola na naman ang presidente. Na nung sinasabi nyo, hindi, ano lang yan, kunwari lang yan. Hindi, kaya pinayagan ko si Sandro. Yung salitang tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ayun. Kaya parang sinabi nga, parang hindi na kayo nasanay sa akin. Sinabi ko na nga na gagawin kong 20 pesos ang bigas eh. Ay ngayon, nag-national emergency na tayo. Food security emergency. Hindi nga magawang... Hindi pa rin... 35 pa rin. Hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. So, hindi na tayo nagtataka kung bakit hindi nga maniwala sa kanya mismong ang anak ng presidente. Well, pag ganito ang sistema, magiging mahirap sa bawat Pilipino na pakinggan at paniwalaan kung ano man ang sasabihin ng Pangulo. Ayun nga, parang humihina ang liderato, di ba? Parang, halimbawa, nagbigay siya ng polisiya, ay ito pong gagawin natin, ganyan. Ang sasabihin ng tao, hindi, narinig na namin yan. Hindi ka naman pinaniwalaan, di ba? Ang sinabi mo, ang gusto mo, makakabuti sa mga Pilipino, ay hindi naman naniwala yung mga tagasunod mo, yung mismong nasa likod mo, yung mismong kasama mo sa bahay, hindi naman naniniwala sa'yo. Kami pa ba, mga Pilipino, ang maniniwala sa'yo, hindi ba? Yeah. Ayan Medyo mabigat. Yun ang mabigat na implikasyon. Mabigat ang repercussion ng action na yan. Na baka hindi nila naisip noong una. Hindi ba? Yan lang ho naman sinasabi natin. Wala tayong masamang intensyon, kundi ipakita, di ba? Kung ano ang implication. Kasi maraming implication ang pangyayaring ito, hindi ba? Diyan sa impeachment. Kasi unang-una, karapatan naman talaga ng House na isulong ito. Base naman sa legal na proseso, tama lang to. Tama. Pero ang kailangang tinitingnan natin dito, yung repercussion sa taong bayan. Ayun nga. Yung repercussion sa ating ekonomiya. Yung repercussion sa ating hapagkainan. Yun na lang. Yung hapagkainan, yun ang pinakamabigat doon. Na mismo ang nagsabi ay presidente. Ayun nga, hindi nga pininiwalaan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi ba? Medyo mabigat to. Mabigat. Mabigat to. Mabigat. Meron pa nga pang pahayagang Malacanang dito bago inunahan na nila Benny. Nagpahayag ho ang Malacanang na hindi sila mangingialam sa impeachment complaint. Totoo naman. Hindi mo dapat pakialaman. Kaya lang may nauna ka ng sinabi, hindi ba? Yun ang hindi naging magandang ehemplo. Di ba? Parang may nauna ka ng sinabi na ito ang gusto kong mangyari, at least iginalang man lang yun hindi ba? Nung kanyang mga kasama. Ayan, sabi ho ni Secretary Lucas Bersamin, the power to initiate an act on impeachment complaint is the sole prerogative of the House of Representatives. Out of respect, eto pa out of respect for institution, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Ayan. Respeto sa institusyon ang ginamit. Ang problema, nakalimutan nila, parang yung respeto naman sa presidente. Sa institusyon ng presidente. Na parang binaliwala nila. Binaliwala. Kasi may nauna ng pahayag So, parang sinasabi dito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, irespeto natin ang House of Representatives, pero ang Pangulo okay lang. Kahit huwag nyo nang respetohin sa kanyang kagustuhan. Hindi ba? Wala naman sinabing ganon. Pero doon papunta. Doon na papunta. Yun ang ibig sabihin niyan, hindi ba? Yan ang sinasabi natin. So, tayo maghihintay kung ano magiging kahihinatnan ho ng impeachment na ito dyan ho sa Senado dahil sabi nga ni Majority Floor Leader, ano pangalan? Villanueva ba? Yes.
ay gagawa sila ng bukod na rules tungkol dito. Pero as of now, ay hindi pa siya nakasalang sa... Hindi pa nakalatag. Nakalatag kasi wala siya sa agenda. Yes. So, ibig sabihin, nagkagulatan dyan sa Senado na meron na palang ganitong isusulong na impeachment ngayong araw, sa huling araw ng kanilang sesyon. Pero ano mangyayari dito, no? Mag-uuwian, pupunta sa probinsya, aasikasuhin yung alam mga constituents, papabalikin sila? Hindi ko alam. No? Mahirap manghula eh. Oo. Pero Siguro makuha natin si Senate